Brother Mike Z. Velarde. Nasa kamay. Find your partner. Partner, ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak. Lahat Tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner at sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak. lahat Tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Mas mabilis pa riyan. Find your partner. Your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak! lahat tayo'y Nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating tatanggapin. Mas mabilis pa riyan. Find your partner. Partners, ang ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak! lahat Tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na ating Mas mabilis pa riyan. Find your partner. Find your partner, ang ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Palakpak! lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling ngayon na Ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Back to your partner. Ang unang sasabihin sa partner mo, ang salitang perseverance. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo, endurance. 1 plus 1. 3 plus 3. Tatandaan nyo yan, ha? Tatlong salita lang ang ating pagdinalayan ngayong gabi upang magtagumpay at manahin natin ang kayamanang hindi natin pinaghirapan. Sino makakahula ng pangatlong litra? Una ay ano? Perseverance. Pangalawa? Pangatlo ay, sasabihin niya malakas, discipline. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
taas ang kamay nyo, taas ang kamay. Bago tayo manalangin. The healing message for tonight is paano tayo magtatagumpay laban sa kasalanan at laban sa mga makasalanan upang tanggapin natin ang pamanang hindi natin pinaghirapan. Malinaw ba ang dating sa inyo? Okay, makinig po kayo ng mabuti. Noong nakaraang Sabado o Martes yata yun, mayroon akong binahagi sa inyo tungkol sa manok. Anong klaseng manok yon? Pepe. Ang sabi ko, mayroon palang piping manok. Alam mo, may nakarating sa aking balita. Ang pagkinig niya, nung una, kung hindi ko inulit, ito naman si Brother Mike. May manok bang may titi? Narinig na yun? Kaya mahalaga po yung pakikinig. Ang sabi sa Biblia, makinig kayo, dahan-dahan kayo magsalita. Unawain ng mabuti ang inyong pinakikinggan. Kung hindi, uuwi kayong walang manang tataglayin. Amen ba? So, ang sekreto po, sa pamanang hindi natin pinaghirapan ay nasa salitang P-E-D. Ano yon? Perseverance, endurance, and discipline. Discipline. Dito sa ating gawain, kung napupunan nyo, pahigpit po ng pahigpit ang inyong naririnig. Sapagkat iyon po ay pananagutan ko sa ating Diyos na tumawag sa atin, kung pababayaan ko lang ang iba sa inyo na hindi makikinig ng mabuti at uuwi na hindi patapos. Kaya ang ating awitin ay simulan at tapusin ang gawain para hindi tayo nagkukulang. Now, sa unang pagbasa kanina, kung kayo po'y nakinig, hango po sa aklat ni Job, isang taong matuwid, walang kasalanang nagawa, subalit dumaan sa tiis at hirap ng buhay. Ang buhay daw ng tao ay bat-bat ng hirap, kahirapan at pagtitiis. Lahat yon, walang eksepsyon. Kaya kung hindi po tayo didisiplinahin, magugulat tayo, parang iniwan na tayo ng Diyos. Subalit ang totoo lang, kung inyong narinig ang homilya kanina, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kung may sakit, hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, hindi pa tayo nananalangin, nilalapitan na tayo ng Panginoon upang tayo ay pagalingin. Okay. Ngayon, mahirap talaga magpakabanal. Mahirap magpakabanal. Subalit, huwag kayong magtaka. Ako'y naniniwalang kayong lahat na nakinig at patuloy nakikinig sa himpilan ng sama kayong sulok na itinapon ng Diyos sa bawat sulok ng daigdig. Pag kayo ay nanatiling makikinig, mananatili sa inyo ang Diyos. At sabi sa aklat ni Juan,
If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang salita ko, kaya mahalaga po yung tandaan natin ang salita ng Diyos. Nahango po sa kasulatan. Wala akong binabahagi sa inyo na katahang isip. Kaya po may kodigo. Upang ito ay matandaan natin. So ngayon, ang pamanang unang ating tatanggapin, kung tayo ay hindi manlulupaypay at panghihinaan ng loob sa gitna ng tiisin, hirap ng buhay, ay ano? Pamanang hindi pinaghirapan, tayo ay palalayain sa pagkaalipin ng kasalanan. At tayo ay tatanggap ng kaligtasan. At ang naghirap niyan ay walang iba kundi ang ating Kristong Panginoon. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, gusto niyong manahin ngayon yan? Anong dapat gawin natin? Hingin. Ang lahat ay nahihingi sa Panginoon. Huwag sa tao kayo hihingi sapagkat tayo ay bibiguin ng tao. Sa Diyos tayo humingi, tiyak yun. Lahat ng ating kahilingan ngayon din ay Kanyang tutugunin. O taas ang inyong mga prayer request. Kaya laging sinasabi ko, isulat ang inyong mga prayer request upang iyan po ay isang paraan ng disiplina at pagtitiyaga. Perseverance means pagtitiyaga. Sabihin niyo, Panginoon, ako po ay naririto bagamat marami ang hadlang na aking dinaanan upang makarating sa araw na ito sa inyong pagtitipon ng inyong mga tinawag. Ito po ay naganap dahil ako po ay nagsikap, nagpunyagi, nagtiyaga na makarating ngayon. Kaya naman, hinihiling ko na ang manang hindi ko pinaghirapan ay ibigay ninyo sa akin ngayon sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay at malayang purihin natin ang Panginoon. Okay. Sa bilang kong 3, isisigaw nyo sa una ang salitang perseverance, pangalawa, endurance, pangatlo, discipline. Okay? 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, you may be seated at ating pagnilayan ang magandang balitang ito. According to Hebrews 12, verse 1, it says, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us." Now, mayroon pong takbuhin tayo na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay makarating sa dakong inilaan para sa atin. Now, ang buhay ng tao
ayon kay Job, matuwid ka man o makasalanan, ay bat-bat ng hirap at tiisin. Totoo o hindi? Sino sa inyo ang dumaraan sa kahirapan? Hirap ng loob, hirap ng bulsa, hirap makinig, hirap makariting, nangakong babalik tuwing araw ng Martes at Sabado, Sabado lang bumabalik. Bakit? Marami po ang hadlang. At ang hadlang na ito ay pangkaraniwan. These are what I call the roadblocks to holiness. Roadblocks to holiness. Ang sabi sa Hebrews 12:14, it says there, make every effort or extra effort to be at peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Holy. Sabihin nyo, holy. Anong ibig sabihin ng holy? Kabanal, banal. Ang spelling ng holy ay H-O-L-Y. Ang problema natin, hindi tayo holy. Laging nahuhuli. Laging nahuhuli. Huli na kung dumating, nauna pang umalis. Amen? Bato-bato sa langit, ang tatamaan po ng mensaheng ito, kung makikinig, uuwing may taglay na mana galing sa Panginoon. Amen? Okay. So, perseverance means pagtitiyaga, pagtitiis, pagsusumikap upang ang takbuhing inilaan sa atin. You know, faith is like a race. Ang ating pananampalataya ay may tutulad natin sa isang manlalaro. Alam ko po yan sapagkat akong high school, I am a track and field athlete. I ran the race of 100 meter dash in 12 seconds. 200 meter dash in 18 seconds. Kaya lang huli pa rin ako doon. Sapagkat ang champion doon ay 9 seconds. So, mayroon po yung hangganan. Ang hangganan, ang makarating doon sa hangganan ay may medalya. Yung nauna ay medalyang ginto. Yung nahuli, yung pangalawa ay medalyang silver. Ang pangatlo ay medalyang bronze. Yung kulilat, walang medalya. Pero nakatapos pa rin. Kaya kasama siya sa mga pinapalakpakan ng mga nanonood. Kung naalala ko, mayroon akong binahagi sa inyong kwento tungkol sa manglalaro. Lahat ay nakatapos na. Pero siya kahuli-hulihan. Nahuli siya ng 4 na oras. Pero pinaghintay pa siya sapagkat may balita doon sa mga tao na nanonood sa finish line na mayroon pang isang tumatakbo. Hindi siya tumigil. At na makarating sa finish line, siya po ay pinalakpakan ng maraming tao. Bakit? Sapagkat siya ay nagtiyaga, kahit huling-huli na, nagtanggap pa rin siya ng gantimpala buhat sa mga nanonood. Amen ba? So that's the life of our faith. May takbuhing inilaan sa atin upang tayo ay maging banal. Subalit hindi tayo magiging banal kung hindi tayo marunong magtiyaga, magpunyagi, at magtiis.
sa buhay ng tao, banal o hindi makasalanan, ay may daraan ng kahirapan. May titiisin ang buhay, sapagkat iyan po ang buhay ng tao. Mula nang sumuway ang ating mga magulang, unang magulang, si Eva at si Adan, dumating na ang kahirapan sa buhay ng tao. Subalit, ang kaligtasan at kabanalan na hinahangad natin para tayo makapasok sa lupang pangako ay hindi natin makukuha ang sarili natin. Kailangan pa natin ang Panginoong Hesukristo na nagtagumpay sa lahat ng hirap at tiisin sa buhay na ito. Amen? Kaya ang bilin sa Biblia, para tayo magtagumpay at makarating sa finish line, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siyang nagpapasakdal nito. Ibig sabihin, huwag natin itutuon ang ating isipan, pakiramdam, paningin sa mga hadlang sa ating daraanan. Huwag natin itutuon sa Facebook, huwag natin itutuon ang ating pandinig sa usap-usapan sa ating paligid, sapagkat lahat ng iyon ay nagpapahina sa atin. Ituon natin ang ating pandinig sa isang himpilan na kung saan nagpapalakas ang inyong mga naririnig doon upang ang ating mga lupaypay na pananampalataya ay makarating doon sa paroroonan. Amen ba? Okay. Sin hinders. Ang kasalanan ang isang roadblock sa ating pagiging banal. At hindi lang yon. Nagsisikap tayo maging banal, maraming makasalanan sa ating paligid, sa loob na lang ating sambahayan, na siyang magiging hadlang sa atin at magpapahina ng ating pananampalataya. Para iyon ay ating mapagtagumpayan, ang instruction sa Biblia ay isip-isipin natin ang hirap na dinaanan ni Jesus, ang mga pagtitiis na dinaanan ng Panginoong. Hindi niya yung inalintana. Maging ang kamatayan, ang kahiyahiyang kamatayan sa cross, hindi inalintana ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Nakatuon siya doon sa kanyang hahantungan. The joy set before him was the cause of his endurance. Mayroong kagalakang naghihintay. Sa lahat na magtatagumpay, may kagalakang naghihintay sa atin. Amen ba? At ang kagalakan yun ang magpapatibay sa atin. So, tatandaan nyo, sabi sa aklat ng Roma, in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Sa lahat ng pangyayari at nangyayari sa ating buhay, kasama natin ang Diyos na gumagawa. Kasama natin ang Panginoon Diyos na gumagawa sa ating ikabubuti. So, hindi tayo nag-iisang gumagawa. Kailangan kasama natin ang Diyos na gagawa upang mapagtagumpayan natin, maalpasan natin, malagpasan natin ang lahat na balakid sa ating daraanan para tayo makapasok sa lupang pangako ng Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, the next letter is, endurance. Endurance. Anong ibig sabihin ng endurance? Iba dyan, sabi niya, katatagan. Ang iba dyan ay, pagtitiis. Pagtitiis. Ang nagtitiis
at nagtitiyaga, tiyak mayroon aanihing nilaga. Amen ba? Nakikinig ba kayo? Tatandaan nyo, simple lang po ang mga turo sa atin ngayon. Tatandaan nyo, noong nakaraan, anong 3 litra ang binahagi sa atin? HBO. Ano ibig sabihin ng HBO? Akala nila sino yun? Home box office. Hindi. Ibig sabihin ng HBO, ano? Hearing, believing, and obeying. Hindi lang nakikinig, kundi bumibilib siya sa kanyang naririnig. Kung tama yung kanyang pakikinig. We must believe the message. We must believe the Word of God. Because the Word of God is true. Ang sabi ng Panginoon Kristo, my words are spirit and they are life. Ang aking salita ay espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay o nagbibigay buhay. In other words, brothers and sisters, lahat na salita ay espiritu. Espiritu ng kabutihan o espiritu ng kasamaan. Kaya laging sinasabi ng Biblia, life and death is at the tip of our tongue. Blessings and curses is likewise at the tip of our tongue. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga sasabihin. Sapagkat lahat na salitang ating bibigkasin, either magbibigay buhay o magbibigay kamatayan. Magpapagaling sa may karamdaman o magpapalala sa karamdaman. Nasusundan niyo ba? Lalo na sa mga bata, huwag yung sasabihin sa batang lumalaki na tamad. Sapagkat maiiwan sa kanya yung espiritong katamaran. Kaya 50 anyos niya, nasa nanay pa. Hindi pa ayaw pang magtrabaho. Narinig niyo yung patutuo ng isang ina. 50 years old na, ayaw pang mag-asawa. Ayaw pang magtrabaho. Total, may pension naman yung tatay at nanay niya. Bakit? Kasalanan din yung nanay. Sapagkat nung bata pa, sinabi niya tamad. Pag sinabi mong tamad, batugan, sa bata, kalalakhan yun. Mananatili sa kanya yung salitang kanyang narinig. Kaya dito sa himpilan ng DWXI, pinagbabawal ko sa himpilan ang mga salitang hindi karapat-dapat marinig ng tao. Kundi yaon lamang salitang binitawan at namutawi sa bibig ng Diyos. Amen ba? Now, sa anumang bagay, ang disiplina ay mahalaga po. Disiplina. Bibigyan ko ng isang halimbawa. May nag-oobserba dito sa atin, nakikinig. No? Sabi niya, bakit anya si Brother Mike 45 minutes na lang? Dati anya 2 oras yan. 3 oras. Nanghihina na ba siya? Hindi po ako nanghihina. Lalo po akong lumalakas. Bakit? Sapagkat yung 3 oras na yon, 2 oras, panahon yun ng aking kabataan. So, nagbabago ang takbo ng buhay ng tao. Kung ibig niyong humaba ang buhay ninyo at magtagumpay kayo makarating kayo sa takbuhing inalaan sa atin ng Panginoon, you better discipline yourself. Now,
Isang bunga ng Espiritu Santo, ayon sa aklat ng Galatians, ay self-discipline. Sabihin niyo, self-discipline. Mayroon po akong kausap na isang pare, dati noong matagal na, chain smoker po siya. Chain smoker. Ngayong kausap ko siya, ang tanong ko sa kanya, Father, kayo ba'y naniniwalang buhay ang Kristong itinataas nyo sa banal na misa during the consecration? Oo, ang sabi niya. Hindi mo man naririnig ang sinasabi niya tuwing hahawakan mo siya, ang baho ng kamay mo dahil sa usok ng sigarilyo? Hindi ko alam na siya ay talagang chain smoker. Kaya lang, tinamaan siya ng mensahe. Tahimik na tumigil siya ng paninigarilyo. Subalit, sa kahabaan po ng panahon, bata pa siya na magsimula ng manigarilyo, unti-unti naiipon po yung lason ng sigarilyo sa kanyang katawan, lalo na po sa baga. Ganyan po ang pagpatay na ginagawa ng kaaway sa buhay ng tao. Tumigil ka man, nandoon na yun. Kaya pinaikli mo ng pinaikli ang buhay mo. Kaya ang balita ko ngayon, hirap na siyang huminga. Hirap na siyang huminga. Bakit? Inaani na niya yung ginawa niyang paglalason sa kanyang katawan. Nakikinig ba kayo? Sino sa inyo ang naninigarilyo pa? Ha? Iyan po ay isang bisyo na hindi po alam ng tao na laban po sa salita ng Diyos. Because smoking is bad for our health, it kills the body or the temple of the Holy Spirit. Amen ba? At ang kasalanan po ay anumang bagay na umaalipin sa tao ay kasalanan. Anything that enslaves a person is a sin. Iyon ang dapat natin paglabanan at pagtagumpayan. So kailangan natin ang perseverance, endurance, and discipline. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Isigaw niya ang salitang discipline. Ang bata, kapag maliit pa, dapat yan ay dinidisiplina na ng magulang. May kasabihan, you spare the rod, you spoil the child. Nasusundan niyo ba? Ngayon, ganun din sa ating amang espiritual. Ang isang ama ay dinidisiplina ang kanyang mga anak para sa kanilang ikabubuti. Pero hindi po nagtatagal yon. Pag nagmatigas ang bata, iniiwan na, pinababayaan na ng ama. Hindi tulad ng ating amang nasa langit, hindi tayo iiwan hanggat hindi tayo nadidisiplina. Taas ang kamay nyo. And discipline, brothers and sisters, is painful. Sabi sa Biblia, masakit po magdisiplina ang Diyos. If you cannot impose self-discipline on your part, God will discipline you. God will discipline you. In many ways, sa iba't ibang paraan, at ang disiplina na daraanan natin sa kamay ng Panginoon ay medyo masakit. Masakit. Subalit, ito ay nating nalalagpasan. We endure the pain because God is with us. Sumasatin ang Diyos. So, during the time of discipline, hindi dapat lumalayo ang tao sa Diyos. Naibahagi ko sa inyo,
yung aming ama ay sa pong lahing Kastila. Kaya po ako gwapo. Mahigpit po magdisiplina yon. Magdisiplina, yantok po ang ginagamit noon o kay sinturon. Ngayon, pag nagagalit na po yon, yung aking mga kapatid, yan si Brother Gomer, Brother Rod, tumatakbo. Inaabot po yun ang hagupit. Pero ako, natatandaan ko, pag kinuha na niya yantok o sinturon, kumakapit na ako sa kanya. Lumalapit ako, yumayakap niya ako sa kanya. Kaya hindi niya kumapalo. So ganyan ang dapat ang ating gawin sa Diyos. Kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, hirap at tiisin ang buhay, iyan ay isang paraang upang tayo ay madisiplina at maituro sa atin ang matuwid na pamumuhay. Amen? Sa halip na tayo ay lumayo, lumapit tayo sa Kanya. Lalo tayong yumakap sa Kanya. Lalo tayong payakap sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ngayon, ako ay natutuwa sa gawain ito sapagkat ako'y naniniwalang ito'y gawain ng Diyos. Hindi gawain ni Brother Mike. Although, hindi naman lahat ay natutuwa kay Brother Mike. Lahat, marami dyan ang nagagalit kay Brother Mike. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Matuwa sila sa hindi, ako ay magpapatuloy hanggat ako ay may hininga. Ihahayag ko ang kabutihan ng Diyos. Ako ay dumaan din sa isang disciplinary action ng Panginoon. At iyan po ay mayroon po kong ituturo sa inyong panalangin at tinuro sa akin ng Espiritu Santo na hindi ko na ipagpatuloy noong nakaraang Sabado. Normally, tinuruan tayo ng ating Santa Iglesia na ipanalangin ang ating mga kakanin. Sapagkat ang pagkain ng tao ay mayroon dyan pampagaling, mayroon naman pampalala ng karamdaman. Nasa pagkain nagsisimula ang karamdaman sa katawan ng tao at nasa pagkain din ang pinanggagalingan ng kagalingan ng anumang karamdaman ng tao. Amen ba? So ganito po ang aking natutuhang panalangin. It starts like this. Bless, O Lord, this food and drinks that I will partake from your bounty to replenish my strength so that I will be able to continually and conscientiously do your holy will. Para maipagpatuloy ko ng buong sikap, ng buong tiyaga, ang makapaglingkod sa iyo habang ako ay may buhay. Narinig yun? So, pray always for the blessing of your food, for the blessing of the drinks that we partake. Kaya yung mga tira-tira ko, pinag-aagawan nila. Sapagkat kasama doon sa ating panalangin, ang sino man makainom ng tira kong tubig, ang sino man makakakain ng tira kong pagkain, pagagalingin ng Panginoon. Amen ba? Pero huwag niyong hangarin yun sapagkat mahirap po habulin yung aking mga tira-tira. May laway na po yun. Andyan pa ba kayo? So, sabihin niyo uli ang salitang perseverance, endurance, and discipline.
Ang disiplina ay kailangan po. I impose discipline on myself so that God will not discipline me. Masakit po magdisiplina ang Panginoon. Hanggat tayo ay hindi na itutuwid at napapabuti, daraan tayo sa maraming tiisin at hirap sa buhay. Ngayon, kapag tayo dumaraan sa hirap at tiisin ng buhay, ituring natin itong sa ating ikabubuti, pagdidisiplina ng Diyos. Dalawang bagay lang ang pipili natin, disiplinahin o parusahan. Sino ang pipili ng disiplina? Sino naman ang pipili ng parusa? Dinidisiplina ng Diyos at pinarurusahan ng Diyos ang lahat na kanyang minamahal. Amen? Para tayo ay makarating doon sa lupang pangako. Ang unang pangako ng Diyos na hindi natin pinaghirapan ay ang ating kaligtasan at kalayaan sa pagkaalipin sa lahat na bisyo sa buhay na ito. Sa lahat ng kasalanang humahad lang sa atin para tayo ay maging banal. Ito po ang tandaan nyo. At ito ang aking dalangin. Lahat na susunod sa mga aral na ating naririnig sa gawain ito, magtatagumpay. Magtatagumpay. At mapagtatagumpayan natin ang lahat na roadblocks o hadlang sa ating daraanan. Amen? Sa paanong paraan? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya lamang. Huwag na doon sa kaibigan. Huwag na doon sa kung ano ang nakikita natin yan sa Facebook. Ang Facebook na yan, kaya ako walang book. Walang Facebook, mayroon lang face. Wala po kong Facebook account. Baka may maglalabas dyan ng kwento-kwento dyan sa Facebook account. Wala pong account na binabayaran. Bakit? Wala po kong cellphone. At kahit ako binibigyan ng cellphone, pinamibigay ko sa iba. Bakit? Alalahanin ko pa yan. Masusundan pa ako ng aking may bahay. Amen ba? So, kay Kristo lang tayo tumuon. Kay Kristo lang. Wala nang iba. Kay Kristo lang, tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Kay Kristo lang, Kay Kristo lang. tiwala ko. Tiwala ko. Ang kamatayan niya, Kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. sa bawat tagumpay, Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, aking lakas, pag-asa ko, pag-asa kay ko, Kristo lang. kay Minsan Kristo pang awitin, lang. kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Tiwala ko, Tiwala ko. ang kamatayan niya, Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. sa bawat tagumpay, Sa bawat tagumpay sasabihin ko, ay sasabihin ko, aking lakas, aking lakas, pag-asa ko, pag-asa kay Kristo lang. kay Sa huling Kristo pagkakataon, lang. kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Tiwala ko, Tiwala ko. ang kamatayan niya, Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. sa bawat tagumpay, Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, aking lakas,
Pag-asa ko kay Kristo Sa lang. bawat tagumpay, Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas. pag-asa ko, Pag-asa ko kay Kristo lang. aking lakas, Aking lakas. pag-asa ko, Pag-asa ko kay Kristo lang. Purihin ang Panginoon. Okay. Sabi niyo, disiplina. It's not yet late to impose self-discipline. Hindi pa po huli kahit ikaw ay 50 na, 60, 80, 90, may panahon pa para tayo ay madisiplina ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat mahalaga po yung disiplina sa Kanya para tayo makarating doon sa ating paroroonan. Para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Sapagkat we only pass this life but once. Minsan lang tayo daraan sa daigdig na ito. Hindi na po mauulit. Hindi natin alam ang kinabukasan. Subalit ang mga taong nanalig at nanampalataya kay Kristo, Jack, may kinabukasan na kanyang tatanggapin. Amen ba? Okay. Every day, you can practice discipline. Amen ba? Now, may nagsabi sa akin, bakit Brother Mike, malayo na ang pinagkukunan ng mga silya? Kasi dati nagkalat diyang mga silya, di ba? May mga tolda dyan, harang. Hindi ko makita yun nandun sa malayo. Hindi rin ako nakikita sapagkat nandun sila nagkukumpol-kumpol sa ilalim ng kubol. Kaya yung pakinig nila ng pipi, naging ayan. So ngayon, hindi ba? Lahat nakikita ko na. Amen ba? Iyan ang taong makararating sa lupang pangako ng ating Panginoon. Amen? Now, tasa kamay nyo. Ito po ang aking napagmamasdan dito sa dakong ito. Pagkatapos ng gawain, ang tambak po ng kalat ng basura. We must discipline ourselves because this is a holy ground reserved for God's people. Kung mayroon po kayong mga binalot na pagkain o ano man yan, okay lang yan. Pero please, bilang parte ng ating disiplina, pick up those basors. Iuwi nyo, may pera po sa basura. May pera sa basura. Amen ba? Okay, taas ang kamay. Sabihin nyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na aking narinig ngayon. Pagsisikapan ko, pagtitiyagaan ko, at babatahin ko ang lahat ng hirap na aking daraanan upang matuto akong sumunod sa kalooban ng Diyos araw-araw. Nang sa gayon, ang pamanang naghihintay sa akin ay aking tanggapin ngayon din. Ngayon din. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Pagtapon ko sa inyo,
Ang isisigaw nyo, 3 ulit, 3 salita lang. Ano yon? Perseverance, endurance, discipline. Tataglayin ko ito. Ulitin nyo nga. Okay. Ibig sabihin yan, tatanggapin nyo yung pangako ng Diyos ngayon din. God bless you. Ay sumamba at ito'y ating ipapangako. Babalik tayo sa Sabado. Nais mo, pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. May mahal at tapos sasabihin ang